Usapan ng mga kaibigan ng personal alignment. Diba? Pwede na yung personal development. Then pag gusto mo makamit ang pangarap mo, kailangan aware ka sa nangyayari. Ngayon, may i-align ka yung sarili mo. Diba sabi mo, i-align mo doon sa pangarap mo. Kaya lahat na gagawin mo, naayon doon sa pangarap mo. Okay, so, mahalaga ang personal alignment. Okay, ito kasi nakakabigay sa atin ng motivation at saka nakikita natin ang purpose natin sa buhay. Alright, kasi may nakikita tayong reward pag naka-align tayo itong gagawin ko para makuha ko yun. Kaya mga atleta, mga athletes, bago sila maging magaling sa kanilang game, di ba nagpa-practice? Inaalam nila yung katawan nila maging sanay. Kaya pag naalam yung katawan nila, talaga mananalo sila. O, di ba? Ganun lang din. Inaalay mo sa sarili. Enhance consistency and focus. Nakadevelop siya ng consistent effort. Yung tuloy-tuloy ba? Hindi yung pananagana lang atin na yun. Kasunod din ako atin. Di ba? So malalaman mo na isang tao payaman, paganda talaga ang buhay kapag consistent. Di ba ma? Kaya nakakatawa si Mom eh. Totoo lang. Kaya willing akong tumulong eh, di ba? Kasi hindi ko siya downline eh, di ba? Kasi nakita ko yung maging consistent niya. So, basically, isa yun sa dapat nakakatulong sa pagiging consistent pag ikaw naka-align. Then, authentic relationship building. Nakaka-build ka ng trust. Tapos, iniisip mo talaga ang mutual success. Kasi naka-align ka eh. Hindi lang sarili mo iniisip mo. Kasi naka-align ka. Gusto ka magsama ng iba. Halika sabay tayo. Di ba? Kaya nakakaroon ng mutual success sa ikot mo. Pag-inusin mo yung ibang tao. Then, personal growth and well-being. Talagang mas lalo pa mag-develop ang sarili. At saka magiging balance ang buhay. Kasi ang ginagawa mo na ngayon, ano yung mga dapat mong gawin para ma-achieve mo yung pangarap mo. Ibig sabihin, pag naka-align ka, ito ang sikreto ng kaibigan. Kung naka-align ka sa pangarap mo, yung future na gusto mo, dinadala mo dito sa present. Yun ang concept ng alignment. Kasi ang ginagawa mo tulungan, yun ang good millionaire eh. Hindi nadala mo sa present, pinapractice mo na. Habang pinapractice mo ito, ina-align mo ang sarili mo sa future. Yun ang sikreto na tinuro sa Think and Grow Rich sa libro. Yung subconscious mind. May tinuro ng subconscious eh. Nadalhin mo sa present yung future. Yun ang doon magaling yung isang nakilala ko na ang galing niya sa visualization. Okay? Kasi ina-align ang sarili. Ngayon pa lang, gawin mo na yung ginagawa ng future self mo naman na very successful. Okay? Alright. Siyempre, nagkakaroon na yung tawag na kanyan. Sa sarili mo, na talagang nagiging balance na ngayon. Sinabi ko kayo, nagiging balance na ang buhay mo. Wala na sa science ang ginagawa mo eh. Kasi lahat ng ginagawa mo, sinasabi mo na iniisip mo, naka-align na. Naka-focus mo sa future kasi dinadala mo future sa present. Okay? Pero siyempre, mangyayari lang yan kapag ginagawa mo ang tinatawag na subconscious reprogramming. Hindi mangyayari ang lahat na sinasabi ko, alignment, awareness, personal development, hindi gagana lahat yun kung hindi mo gagawin ang subconscious reprogramming. Gusto niyo na bang malaman kung ano ang subconscious reprogramming at kung paano gawin ito? Sa susunod natin.